At dahil Fire Prevention Month na sa susunod na buwan, mga kapuso, doble ingat pa rin po sa kuryente para iwas sunog. Yan nga ang naging dahilan ng dalawang sunog sa Metro Manila ngayong araw. Saksi si Von Aquino. Mula sa mahimbing na pagtulog, nagising sa nagngangalit na apoy ang mga nakatira sa paupang ito sa Barangay Pio del Pilar, Makati kaninang alas 2 ng madaling araw. Doon sa baba ako, yung room ko. Ninotify ako, kinalampag na nga yung gate. So lumabas ako, nagulat ako sa taas ng lumiliyab. 3 babae ang natrap sa second floor ng paupahan. Bangkay na silang natagpuan ng mga bumbero. May sumigaw na babae, sabi niya, tulungan niyo kami. Tapos biglang may pumutok sa gitna. Sabi namin doon sa babae, hindi namin kayo matutulungan kasi yung bintana nyo may bakal. Dinala sa punerarya ang mga bangkay. Wala pang kaanak na kumukuha sa kanila. May ilang tenant pa sa second floor na nakatalon. Sa kabuuan, 17 tenant ang nakaligtas. Pero may 3 sugatan. Ang isa sa kanila, kritikal. 1 milyong piso ang halaga ng ari-ariang naabo. Sabi ng mga bumbero, posibleng nag-overload na kuryente ang sanhi ng sunog. Natuklasan din nilang walang business permit ang lumang paupahan. Tumangging magbigay ng pahayag ang may-ari ng paupahan na pinaiimbestigahan na ng lokal na pamahalaan. Nasunog din ang isang warehouse ng tela sa likod ng PNR Tutuban Station sa Tondo, Maynila. Inabot ng 9 na oras bago naapula ang apoy. Tinitignan ang gulo ng ating mga arson investigator dito. Baka electrical related fire. Tinitignan ang gulo pa naman. Wala namang nasugatan matapos daw agad i-alerto ng gwardya ang mga nasa loob ng bodega. Wala ring nadamay na gusali at di apektado ang operasyon ng mga tren ng PNR. Inaalam pa ang halaga ng pinsala. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.